Nang patutsadahan ni Davao City Mayor Baste Duterte, nag-Facebook Live si Senator Bongo. Kasama rito ng senador ang ama ng alkalde na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang Facebook Live nito hindi tungkol sa birado ni Baste, kundi para pabulaanan ang kumakalat na ulat na pumanaw na ang dating Pangulo. Sa mga nagpapakalat sa TikTok, merong masamang balita kay former President Duterte, hindi po yun totoo. He is live and kicking at binabati kayo. Mga kababayan ko, kumusta kayong lahat? Ako po yung matanda na. At hindi natin maiwasan yung balita na ngayon nagkasakit. Wala naman akong sakit at feeling ko hindi naman ako mamamatay ngayon kagad. Tiniyak din ni Go na long-time aide ni Duterte na hindi niya pababayaan ang dating Pangulo. Hanggang kamatayan po ang aking commitment sa kanya at mahal na mahal ko po siya. Noong Lunes, kinwestiyon ni Davao City Mayor Baste Duterte kung bakit wala raw imik si Go sa mga issue sa kanilang lungsod. Git pa ng alkalde kung may plano pa ang senador na... Hindi nyo napapansin, yung mga talagang may kakilala kay Senator Bongo, kay Pangulong Duterte, hindi ho nila pinitik si Senator Bongo. Binabayaan lang nila si Baste. Kasi karapatan ni Baste yun bilang isang Dabawenyo na to demand something from a Dabawenyo na bilang isang senador. Pero mag-iingat kayo ha, sa pinagsasabong itong si Senator Bongo at itong si Baste na vlogger na kunwari Duterte supporter pero binibira na ngayon si Senator Bongo. Mag-ingat kayo. Bakit to? Hindi ho yan totoong maka-Duterte. Gusto lang yan ng content kasi tandaan ninyo hate content is malakas yan sa social media. So, instead of pagbatiin nila yung dalawa, itong si Baste at saka si Go, they will fuel it. Alam nyo, they're not really for PRRD. Kasi kung kilala nyo talaga si PRRD, hindi niya babanatan o hindi niya kokontrahin si Senator Bongo at aawayan. Yung nilabas ni Baste kanya hong personal lamang yon bilang isang Dabawenyo. Walang mali doon. Hindi ho yun, galit siya kay hindi ho gano'n ng mga Duterte. Galit ako sa'yo. Away tayo, away. Hindi na tayo bati. Hindi na tayo bati. Hindi gano'n yun. Yun ay pagpuna lamang. Nagkataon lang, hindi tayo sanay the way they say it. Kasi, alam mo naman si Baste, pag nagsalita, medyo, alam mo yun, parang prangka masyado. Di ba? Pero, hindi ho gano'n. Hindi ho gano'n ng mga Duterte. Kaya yung mga sumasalsal at sinisiraan ang si Senator Bongo na vlogger at kuno nagpapalabas na kumakampi sila kay Baste. Ingat kayo. Kasi meron akong alam, eto sasabihin ko lang sa inyo ha. Huwag niyo sasabihin ito kay Boss Dada kasi magagalit yun pag sinabi niyo. Ha? Wala naman si Boss Dada dito, di ba? Huwag niyo sasabihin ito, ha? Kasi wala naman. Kasi may mga naiinggit na hindi naman naiinggit. Hindi. Ito ha, we are not appearing na malapit kami kay Baste ha. Hindi. Nagkakataon lang na wala si Dada, wala. Nagkakataon lang na nakakausap. At nagkakataon lang na may tiwala siguro si Baste sa amin kaya nagpapa-interview siya sa amin. Ha? Pero meron kasi diyan ibang vlogger na para lang makalapit sila kay Baste. Gagamitin nila ito para pag-awayin, para kunwari kakampihan nila si Baste, aawayin namin si Senator Bongo para sa'yo. Ulul!
Hindi totoo, may ganyan. May ganyang klaseng grupo ngayon. Ibig sabihin, hindi ho talaga sila Duterte. They do not know anything about Duterte. Kaya nila gagamitin yun. Gets ninyo? Para lang, alam mo yun, para lang may content sila, para lang makasipsip sila kay Baste, para, uy, kami ang mga ano, ay, mali, sorry. Kami ang mga Bisaya, dapat kami ang kausapin mo. Maniwala ka sa akin. May mga ganon. Hindi ko sinasabi, wala akong tinutukoy, ha? Huwag na din kayo magbabanggit. Ang magbanggit dyan, iba nyo na kagad, ha? Oh. May ganon eh. May inggit ika. Sabi ko, alam niyo yung inggit ninyo, kakainin at kakainin kayo niyan. Wag ganon. Una-una, hindi naman kami siguro, gwapo lang talaga ako, ganun. Kaya, nagpapa-interview si Biro lang. Nanonood pa naman sila dito. Baka sabihin na, ang kapal ang mukha mo, banat ba? Hindi, kasi siguro, wala naman kasi kaming wala kaming hangarin. Kasi, alam mo, naaamoy kasi nila yan eh. Naaamoy nila pag gusto mo lang dumikit kasi may pakinabang ka, at naaamoy nila yan kung gusto mo lang kasi talagang tumulong. Kami po tulong lang. Honestly kami kami nila Boss Dada, tulong lang kami. Hindi sa gusto na, alam mo, ang mga Duterte, especially si Baste, galit yan sa user. Galit yan sa user. Kita nyo naman, di ba, nung ginamit siya ni Senator Amy, pinunan niya na kaagad. Si Senator Amy yun, ha? I mean, etong si Bastin to ang talagang derecho, ito masarap maging pangulo. Ito, walang biro ito, ha? Ito ang gusto ko maging pangulo. Alam mo kung bakit? Kasi pag hindi niya kursunada, hindi na siya yung paligoy-ligoy. Alam mo yun? Hindi siya yung, okay, sige, smile. Pag bullshit siya. Pag inis talaga siya. Yan yung gusto ko. Ayoko kasi, naiinis na ako dun sa mga politikong bait-baitan. Ang dami kong kilalang bait-baitan na politiko. Ang bait pagkakaharap ka. Pero pag may problema ka na, ay putang ina, maniwala ka, nawawala. Gusto nyo magpangalan ako? Hindi, alam mo, madami akong alam eh. Madami akong kilalang ganyan eh. Ang bait-bait sa telebisyon, ang bait-bait sa media. Pagkakailangan ka, ang bait-bait. Totoo. Pero pagka may trouble ka na, ikaw na yung namong problema at kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng at wala silang mapapalang press release, ay grabe. Grabe. Para kang hindi kilala. Parang, okay. Sabi, name please. Wag po kasi personal. Baka mamaya sabihin nila, baka magiging libelous pa yan. Kasi personal yun di ba? Hindi pwede. Tuloy natin. Bakbo sa susunod na eleksyon, dapat ipakita niya na kaisa siya sa mga kapwa niya Dabawenyo. Mga kapatid, Cheryl. Ayan So, ayan po. Kaya sana nga talaga ito si Baste Sunday. Medyo, alam mo yun, maisip niya uli na tumakbo sa isang mas mataas na posisyon. Feeling ko naman Feeling ko sa ngayong nangyayari to, feeling ko Baste would be after. Eto ako, eto, nasa isip ko. Sa isip ko lang naman to. Pwede kayong mag-disagree, pwede kayong mag-agree. After BP Sara Duterte, Baste. After BP Sara Duterte, Baste. Alam mo, eto kalimutan ko na nung bansa to. Meron ako isang pinanunood na bansa na sobrang gulo, sobrang narco state na. Tapos may isang batang presidente na pumasok. Tapos napatino niya yung bansa. Pero syempre, radical yung presidente na yun. Radical talaga. Kakaibang klaseng presidente. Pero napatino niya. Bata pa ho Kaya ako, agree ako Kasi, isipin nyo na lang. Yung tapang ni Baste, yung pagiging
straight niya, yung pagiging prangka niya, ilagay mo sa pagka-presidente. Wow! Sabi ko sa inyo, panalo yun. That's a perfect ingredient for true change. Hindi ako. El Salvador yun. Yung sana nga ho eh. Sana talaga. Hindi ako sure kung El Salvador sinabi lang nito isa. Pero napanood ko yun. Grabe yun eh. Sana pagka nangyari, di ba si VP Sara Duterte, tapos si Baste. Ang ganda. Sana lang naman. Kaya lang ang mga Pilipino, ewan natin.